Ayan, muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Yang labi, yung ninyong tanan, ng agutayan, ng agutaynin people. Alright, so, tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating paglalakbay. Pang-ilang araw na huba natin ngayon. Siyempre, tayo po ay nasa ikadalawamput-pitong araw na po na ng paglalakbay po natin patungkol sa ating matuwid na paniniwala or right believing. Ayan. Okay, so let's start. Pero bago yan, kumusta naman po kayo sa inyong mga lugar? Yan. Dito sa atin sa Pilipinas, ang Diyos ay mabuti lagi-lagi. Sa bawat tao, naniwala tayo na ang Diyos ay laging mabuti at laging walang iniisip kundi ang ikabubuti po nating lahat. Okay? So, sige po. Tayo na po yung magpatuloy. Comment lang po kayo dyan kung gusto natin magpa-shout out. Yay! Okay. Shout out. Alright, so sige po. Today's scripture is taken from John chapter 3 verses 14 to 15. Alright. At kung inyo pong makikita dyan, ang ating pamagat ngayon ay pinamagatan nating only believe. Yes. Okay. First, John chapter 3 verses 14 to 15 says, okay, what is that? As Moses, oh, what's happening? Cancel? All right. Okay, so, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. So, may dalawa pong scenario ang pinakita sa atin, Si Moses po, nung sa Old Testament, lalo na po nung sila ay nasa journey, nasa wilderness po, from Egypt. Okay, they travel kasi papunta sila, alam naman po natin kung saan sila pupunta, sa promised land. Okay, magandang gabi po sa ating isang milyong viewer. Ayan. Alright, so si Moses po, nung time na yon na dahil po, mababait po talaga ang mga Israelita. Ano po? Malalambot po ang mga ulo nila. Dahil may instruction ng Panginoon, hindi po sinusunod. Kaya mababait po talaga sila. Ano po? Hanggang ang consequence po nun, kasi that is in Old Testament po, they are under law actually. So, kaya kapag kailangan ang law kasi na perfect mo siya, nasunod mo siya ng perfect. For example, may 1 to 10 na kinukuman, kailangan ma-perfect at masunod mo po yun. Pag hindi, useless po. Kung nagawa mo ang hanggang 9 pero ang pang-10 hindi mo naman natapos, useless po yun. So, they are under law in the Old Testament. At dahil po mababait po ang mga Israelita talaga, sa instruction ni God through His servant Moses, ayun po, hindi po sila sumunod, So, kaya, may mga consequences po yon, yung law. Kaya may consequences po ang law.
ano po ang isa sa mga consequence during the time kaya po itong pinagawa si Moses ng ah, serpent, okay, pole. Alam niyo po yung flag pole? Ayan. So, ibig sabihin yung, ano ba sa Tagalog ang pole? Yung kinakabitan po ng flag or something like that. Pero, kay Moses naman, ang pinagawa ni God sa kanya is serpent. Ano, nayari sa, ayan, magandang gabi po, Sister Aniros Rosalihos, na kapatid po natin na sa Hong Kong. Ayan. Ang sabi niya, amin po, mababait po, pero nagdi-disobey po. Ganon talaga mga Israelite. Okay, nakaka-relate? Yes. So, kaya they suffer the consequences. Kasi, during the time, ah, matindi po ang kamandag ng ahas during the time. Kaya, sila po ay pinangkakagat. Yun ay isa sa mga consequences ng pagsunod nila, ang hindi nila pagsunod, ano. Alright, so, kaya nga po, dahil sa ganong consequences, si Lord pa rin ang nag-provide ng solusyon sa kanilang problema, which is symbolizing ng sin nila, no? Ng sin ng sangkatauhan. Pero, kaya nga po pinagawa si Moses kasi the moment na kapag sila po ay kinagat ng ahas, kasi pag kinagat ka po ng ahas during that time, totally po patay ka kaagad because of the venom. Okay, poisonous po yun. So, patay. At marami pong ganong namatay. So, kaya sabi ang Panginoon kay Moses na, sige, gumawa ka ng may instruction sa kanya ng isang silver, I think so, something ganon. So, nung nangyari yon, sabi ni God kay Moses, every time na titingnan at itataas mo yung yari na yun sa ahas na yun, kung makaka-relate po kayo kapag nakita niyo po yung symbol po ng mga doctors, yung may ahas na nakapulupot doon sa pool. So, actually, something like that. So, every time na may kumakagat, or may nakagat ng ahas during the time sa time nila. Pag sa tuwing titingin siya doon sa ahas na nakataas, sa ahas na, image ng ahas, kumbaga, na nakataas doon, ay mabubuhay siya. Okay? So, that is the picture of Jesus actually. Ano po? So, si God the Son ay nagkatawang tao para po, sabi nga natin, napag-aralan natin, it is because of your sin, of my sin, of the sin ng entire humanity na napahiwalay sa Diyos. Dahil perfect tayong nilikha niya in His image, nung pumasok ang sin, naging chaos po ang buhay natin at naging under curse po tayo ng kasalanan. Kaya we are actually under curse nga. Kaya patay po tayo dahil napahiwalay tayo sa Diyos. So, isa ito sa mga bunga, ano po? Kaya yung mga consequences na ito. So, during that time, yung law, that's symbolizing na mga command na hiningi ng mga Israelita sa Diyos. Kasi wala namang law noon, pero dahil humingi sila, natakot sila sa boses ng Panginoon doon sa Mount Sinai, kaya humingi sila ng law. Na sabi nila, sige Moses, natatakot kami sa boses ng Panginoon, ikaw na lang ang humarap sa Kanya. Kaya susundin namin lahat, magbigay siya ng mga command na susundin namin siya. So yun, nag-provide ng law si Lord. So ang law, it's human, ito ay nasa level ng nating mga tao. Tayo po ang gumawa ng law actually. So, ibinigay ni Lord kasi yun ang hiniling natin. Kaya nga, may mga consequences yun. So, nakita ng Panginoon, kaya nga makita natin sa Old Testament, na ang law po talaga hindi nakaka-reach sa throne ni God, sa pamantayan ni God. When it comes of righteousness, when it comes of perfect
na buhay when it comes of restoration natin sa Panginoon. Kasi po, hindi kaya talaga yung law, 'di ba? Yung law na yon binigay sa kanila kasi hiningi nila, 'di ba? Hiningi ng tao, kaya ibinigay. Pero nakita natin ang effort natin hindi talaga kayang abutin kung ano po talaga ah ah tawag doon, hindi kayang abutin ng ating law, ng ating kabutihan, ng ating kabaitan, ng lahat because it's our effort. Hindi talaga kaya. Walang 100% na taong makakaabot sa standard o pamantayan ng Diyos na ito para ma-restore ka sa Kanya. Kabayaran ng kasalanan po kasi ang pinaka-root ng lahat is kasalanan nung una pa man kila Adan at Eva. So, kaya nga with that issue, babalik tayo lagi sa cause, sa root, no? Kung ano po ngayon ang mga yung mga nararanasan ng tao, ano, kaguluhan sa buhay niya, it is because of sin na na-fall short tayo sa kasalanan. So every one of us fall short in the glory of God. Our effort, our self-righteousness cannot reach the standard of God. Okay? Para ma-restore tayo, para ma-restore yung image, ang image ni God na kinreate niya sa atin as perfect as He is, pero nung pumasok ang kasalanan, wala po, napahiwalay ang tao. So, gumagawa ang tao ng effort niya para makapanumbalik siya sa Panginoon. Pero hindi po Hindi talaga. Kahit batas po, wala po. Tayo na nga humingi ng law at binigay naman ni God, pero hindi po talaga kaya. Okay? Sige, basa man na tayo. Amin po. Salamat sa Lord talaga. Sabi ni Sister Aliros. Hiningi ng taong law pero di naman kinaya sundin. Buti na lang sobrang mahal tayo ng Diyos through Jesus Christ. Nakalaya tayo. Yes, true po yan kapatid. Sister, grabe talaga. Yun po yun. Kaya, uh, actually, that is in the Old Testament po. Sa Old Testament, yun yung story. Kasi ang New Testament, that is fulfillment ng Old Testament. Hindi naman pinapawalang bisa na ang Old Testament. Ginanap pa nga ni Jesus nung siya ay nandito. Kaya ang fulfillment po ng Old Testament which is under ng law, don't do this, don't do that, don't do this, don't do this, and don't do that. So yan po yung sinasabi ng law. If you cannot obey, then you have to face the punishment. If you cannot do it, then you have to face your consequences, kung ano man yan. Kaya yan po, maraming mga consequences po ang hinarap ang mga mababait po na mga Israelita na mahal ng Panginoon even before. Katulad mo, katulad ko, nung lumang buhay natin, kahit ganun tayo, mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon. Okay? So, kaya nga po, yung pool, yung serpent na ito na tinaas ni Moses, pinagawa siya ni God, ininstrukan siya na gumawa ka ng isang image ng serpent at itataas yun doon sa pool. Every time na may makagat, dahil sa kasalanan, titingin lang sila doon, hindi na sila mamamatay. At that is the picture of Jesus po. Ginawa na ni Jesus yun. Kaya naalala niyo pong ipinako si Jesus sa krus ng Calvary? So, as the man lifted up in the tree of that tree, the cross, okay? Also, those who believes in him should not perish but have eternal life. Okay? So it's a picture ng kasalanan na may consequence na kamatayan. Ang kasalanan po, ang consequence niya kamatayan talaga. It's a separation from the Lord. Sa kanila, literally po, kasi nakakagat sila ng ahas, that is, may mga significance po yan. Okay? So, kaya through that, makikita natin yung image, yung story, yung message ni God sa tao na mahal niya. So through Jesus Christ, in that was 2,000 years ago, na ito po, we are so blessed sa buhay natin ngayon dahil sin is not issue, hindi na po issue ang kasalanan. The major issue ngayon is, kasi ang kasalanan na resolve na ni God.
At kung tanungin mo noon ay paano yan kapatid, hindi naman tayo perfect pa kahit ikaw. Yes, true. Sa isip mo pa lang, bawat minuto, 24 hours, nagkakasala po tayo. Pero may promise diyan si God. Every time we confess, of course, and we are thanking God of what about his finished work, then the more na natutulungan tayo ng Panginoon, kaya nga mahalaga lagi na tayo ay nakakonect sa Kanya. Kasi every time nakakakonect tayo, siya po yung spirit niya ang lumalaki, namamagnify sa mga buhay natin. It's not our old flesh. That's why we have to die every day with our flesh. Okay? So, yun po yun. So, to those whosoever believes in Him, kay Jesus, na pinako sa krus na Calvary, will not perish anymore. Hindi na pupunta po ng impyerno. Ano po? Kundi, siya po ay nalipat na sa, kumbaga na-restore na yung buhay, yung image ni God na Zoe, means life, na i-restore na. So we have now the access to heaven anytime. Anytime. Alam nyo po ba, we're so blessed po talaga. Bakit? Kasi po, alam nyo po, nung unang panahon sa Old Testament, 1 year po ang purification or more than a year pa po ang purification ng isang priest para po mag-represent sa'yo, sa akin, sa lahat ng tao, sa Diyos. Papasok po siya sa kabanal-banalang dako na nandoon yung cherubim ni God, yung presence ni God. Alam niyo po ba na yan ay may kiling-kiling? Ano yung tawag yung may bell? Ang pari na nakasukbit sa kanya kasi the moment na lumalakad siya ng lumalakad, kapag yun ay may ingay or nagsa-sound pa, ibig sabihin buhay siya. Pero kung mayroong blemish po siya, kahit katiting po, mamamatay po siya sa loob at hihilain na lang po siya. So, ganun po ang communication ng mga tao noon pagdating kay God. Ano po? And yet, now, because of what the Lord Jesus Christ had done already 2,000 years ago, we can enjoy right now every moment. You can talk to Him as He's seated next to you. You can talk to Him anywhere you go, whatever you do, you can talk to Him. Pero wag mo lang ipahalata doon sa kaharap mo na nagsasalita ka na mag-isa. Kasi baka mapagkamalan ka niyang may 99 ka na. May tililing na po. So, hindi po ganon. Ibig sabihin, you can express your appreciation, your worship, your praise, your everything na yung grateful mo, yung pagiging thankful mo sa Kanya, and about all the issues of life, lahat na nangyayari sa'yo ay hindi lingid yan sa Panginoon. You can share it, you can tell Him, di ba? Pwede mong sabihin sa Kanya. Kaya alam niyo po, kung mayroon kang pwedeng yung best friend talaga na tao na pwede mong pagkatiwalaan na hindi ka kayang ipagkanulo at naiintindihan ka kahit sa pinakasulok-sulukan at kinaibutura ng iyong pagkatao, ay wala pong iba, ay si Jesus lang po. Okay po? Asawa mo, mga close friends mo, sinasabi mong BFF mo, ang totoo niyan, pwede ka talagang ipagkanulo niyan. Pwede ka nga niyang i-chismis niyan eh. Di ba? pero hindi tayo titingin sa tao. Okay? So lalo na kung kapatid mo naman yan sa Panginoon, hindi tayo titingin sa ating mga weaknesses. But kaya nga sabi ni God, sabi ni Jesus, just focus sa akin. Kasi kung mayroon ng taong magbigay ng pinaka-perfect na model at maging pattern ng buhay mo, ng buhay ko, wala na pong iba. Ang Panginoong Hesus lang po. The Son of God, naging tao. Kaya ang hugot mo ay ramdam ng Panginoon. Okay?
Sa lahat ng sulok o sa lahat ng mga issue ng buhay natin, He knows you very well. He knows me very well. And alam niya kung paano ka abutin. Okay? So, kahit to your lowest point of life na pwede kang talikuran ng tao, ng mga mahal mo sa buhay, but this Lord Jesus cannot. Even to the last hour na isinigaw niya, to the last hour sa Gethsemane, habang nananalangin siya, nagbabattle siya actually. That's human. That's like, that is, natural na pagiging tao. Okay? Sabi niya, Father, kung maaari lang, ilayo mo sa akin yung cup ng paghihirap na ito, yung sorrow na ito. Kasi alam niya, matindi ang haharapin niya. Biruin mo, ipasan pa naman sa kanya lahat ng bigat, ng kabigat-bigatan ng mga kasalanan ng tao sa kanya, sa katawan niya. Okay po? Kaya wala pong mukha po si Jesus. Durog na durog po siya. Actually, hindi siya maitsuraan because of my sin, your sin, human sins na minahal niya ng todo at nilikha niya ng hindi pipitsugin, kundi in His like image. Nasira lang. Okay? Because of the adversary. Na gusto kang agawin sa Diyos na to at gustong sirain ng diablo na ito ang imahe ng Diyos sa iyo. Yung magandang imahe niya, gusto niyang nakawin yon at gusto niyang palitan ng pangit. Kaya ang gusto niya, kaya maraming tao na hindi aware at hindi naniwala sa Diyos, sinusumpa ang Diyos. Okay? Because of that adversary, binaliktad ang Diyos. Sound familiar to those mga issues na buhay na hindi na-handle ng maayos? Akala mo, mabuti kaharap mo and then binaliktad ka? Di ba po? Mahirap po yung ganun. Kaya kung mayroon man, pero kapatid, kung mayroon mang taong hindi ka kayang baliktarin, si Jesus lang po yun. Okay? Alright. Hiningi ng tao ang law. Yes, okay. Wait lang, magbasa muna tayo ng mga comment. Ayan, alright. Yes. So, through Jesus Christ, ayan po, do you know why Jesus chose the cross? Alam po ba natin kung bakit niya pinili ang cross? Kasi He is the darling of heaven, and yet He volunteered to step down at pumasok sa sinapupunan ni Mama Mary at nagkatawang tao. Imaginin mo po yun. Bakit niya pinili yun? Diba po? He went to the cross so that whoever believes in Him can receive the gift of eternal life. Kasi po, ito na lang po ang last chance mo. From Garden of Eden, pinalaya si Adan at Eva doon. Kasi baka mataste pa nila ang tree of life. And that is judgment na po. Wala nang second chance doon. Okay? At kasabay nun, ang pangako na isang araw darating ang magre-restore sa kanila. Pero, haharapin nila ang consequence ng kasalanan. Di ba po, kailangan nila magbanat ng buto para mabuhay. Sa lalaki at sa babae naman, yung panganganak ay hindi easy. Half of life, half ay kamatayan. Di ba po? Yun ang consequence. Pero, ang kaakibat ng pangako na isang araw, darating ang isang magliligtas sa kanila. At yun po ay si Jesucristo. Pero matagal na panahon, pasalit-saling lahi, million years bago dumating yung fulfillment na niya. Anyway, sa Panginoon, ang lahat ng bagay, 10,000 years is one day lang sa Kanya. How much more yung araw natin, it's just a seconds. Yung oras natin, ano lang yun sa Kanya. Diba? So, ganun. He went to the cross for you to be saved. Whoever believes in Him will not perish but have eternal life. That is all you need to do to step into the inheritance that was purchased for you with the blood of the Son of God. So now, let's enjoy our inheritance in the name of Jesus Christ. Ano?
Kasi, just stand. Ano po? Wake up ito po ngayon sa ating mga believers. Kasi po, kailangan natin, I know, the Lord's allowing this. It is already written in a long, long time in the Bible na mangyayari talaga yung ganito. Pero sa isang banda, titingnan natin, the Lord is just making this fulfillment for you to be prepared also. Inihahanda lang po tayo ng Panginoon sa isang buhay na immortal. Narinig ko yan sa anak ko kanina. Okay? Inihahanda lang tayo, Nay, ng Panginoon sa mga nangyayaring ito. Inihanda lang ho tayo ng Panginoon para sa isang buhay na immortality. Okay? Kasi you are not just mortal. You, remember, you are tripartite being. Body, soul, and spirit. Yung body mo is just a coke, yung basyo, yung vessel, yung bote. Kaya, ano man mangyari sa bote, ikaw ay magpapatuloy. Yung totoong ikaw na nasa loob ng bote ng coke, yung spirit, ay babalik sa nag-create sa'yo. Okay? Kaya, believe in what He has done for you at the cross. Ito ang kailangan nating paniniwalaan. Remember, we are learning or we are talking about here 100 days of right believing. Right believing here means everything must be based on the truth of God, the Word of God, because the truth will set us free. Okay? Amen. Grabe talaga. Yes. Because the truth will set us free. So, we have to believe this. We have to believe Jesus Christ and receive Him as your Savior, Lord. Okay? Over your life. Kasi, ito lang ang perfect na buhay. Ito lang ang magtatama. Kaya nga, right believing. Ito lang ang magtatama ng mga prinsipyo nating mga tao. Even our laws. Kailangan naka-well-founded yung ating belief, yung ating faith sa kanyang salita. Outside of the Word of God, those are just sand. Okay? Ano yung sand? Yung buhangin, na itinayo mong bahay mo doon, pagdating ng unos, wow, kahit gaano pa kaganda ang mga itinayo mo dyan, kapag ang tinayuan mo ng buhay mo ay buhangin, it will destroy. It will really destroy. Mabubroken at talagang wala po. Walang, alam niyo po, nakikita, napapangitan niyo po ba yung picture na walang itsura yung bahay? Okay? So, mga principles natin, kapag wala yan sa word, sa truth, sa word of God, that's nothing. Okay po? Okay? Kaya mahalaga na ang belief mo ngayon, i-check natin. Yung belief ko ngayon, i-check natin. Yan ba ay nakabase sa sinasabi ni Jesus? Okay? Actually, ang lahat sinamarize eh. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your spirit, with all your strength. And secondly, then you can love yourself as you love your others. Okay, yourself and others. You can love others as yourself. Diba? Yun yung pangalawa. Yung 10 Commandments po, naging 2 na lang sa New Testament. So, remember ang pinaka-summary ng Bible? It is all about the love. It's not about your love because that's Eros love. Ang love nating human ay nagfi-fail. May kapalit po yan. May condition po yan. Pero ang love ni God, that's unconditional. Diba po? Ano pa? Believe that all your sins have been imputed to Him and all His righteousness has been imputed to you. During the time, nagkaroon po ng divine exchange. Kasi yung kasalanan mo, inimpute sa Kanya. Ang kapalit noon, yung righteousness niya sa iyo.
Kaya wala tayong pwedeng pagyabang na I am good enough, I am righteous enough. No, that righteous, the true righteousness is not my righteousness. It's not your righteousness. It is the righteousness of Jesus Christ na ibinigay sa akin. Kaya the moment na tinanggap ko si Jesus, ang righteousness niya, yun yung nasa akin. Kaya ang nakikita ni Abba Father ay ang kanyang bugtong na anak sa akin. Okay? So yun. Ano po? At that is in 2 Corinthians chapter 5:21. Believe in the divine exchange. Okay? My sin imputed to his body and his righteousness imputed to me. Believes in his love. Okay? Agape love. Kapag sinabing agape love, that is God's love. That is ultimate and true love. Okay? Kaya dapat ang love natin, i-check din natin. Kasi kung ang love natin naghanap ng kondisyon ng kapalit, then, is this what really Jesus do? Ay, na-remember ko pa yung movie na yan. What would Jesus do? Okay? Believe that all your sins have been punished at the cross. It's all about, it is a matter of all believing of what He says, of what He had done. Believing of what He has done for you. His finished work sa cross ng Calvary. Yan yung issue ngayon. Okay? Paniwalaan mo. Paniwalaan po natin yun. Okay po? Believe all your sins have been punished at the cross through Jesus Christ. You have received the gifts of righteousness as eternal life. And that is gift. Okay? Gift po yun. Kapag sinabing bang gift, nagbayad ka po ba? So, hindi na po pinagbabayaran ng gift. At hindi na po pinagsasakripisyohan every year. Kasi that's once lang po ginanap ni Jesus yun. At hindi na po natin kailangang gumawa. That's enough. Yun ay tinanggap na ni Father in behalf of His Son. Kaya malaya kang makalapit sa Diyos ngayon. Okay? Through Jesus Christ. Kaya hindi na natin kailangang magpakahirap pa, magsakripisyo para sabihin na I am good enough to reach God. Yes. Kasi nakita ni Father na pwede tayong magyabang. Kaya nga sabi ni God, walang sinumang makapagyabang. Okay? Kasi lahat ng ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Kaya kung kinikilala natin ang lahat na nangyayari sa atin ay biyaya ng Diyos, so ganun din ang ating paningin sa iba. Na kung biniyayaan ka ng Panginoon, so ganun ka rin magtingin sa iba. Na sila man, ikaw din ay mapagbiyaya ka din sa iba. Kumbaga, dahil pinagpasensyahan ka ng Panginoon ng matagal at minahal ka niya kahit hindi mo pa siya nakilala talaga, minahal ka niya. So, ganon din tayo sa iba. Magtiyaga din tayo sa iba. Di ba po? So, look at John 3:15. Again, tell me who qualifies for salvation. The Word of God doesn't say whoever obeys Him perfectly and keeps all His commandments. It doesn't say whoever never fails again. It simply says whoever believes in Him. Hindi naman sinabi doon na hindi na tayo magkakamali. Di ba? Okay? Hindi naman sinabi na makakasunod lang sa Kanya yung perfectly, yung maliligtas at hindi na magkakamali. No. Ang sinabi niya, whoever believes in Him. Okay? Whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Believes. Okay? The only actions needed on your part is to believe. That is our part. Just to believe of what He has done. His finished work at the cross of the Calvary. Okay? So, alright. Maybe you can ask these questions. How can simply believing in Jesus make me righteous? Ayan. Paano ako maging matuwid by believing Jesus Christ? Okay? There must be something more that I must do to earn and deserve God's love for me.
Don't write it off just because it sounds simple and don't underestimate the power of right believing. When you believe right, when you believe that you are made righteous through Jesus Christ, you will end up producing the fruits of righteousness. Ayon. Okay? So, there's a power of right believing, in the right believing. Kaya the more naniniwala ka sa Kanya, yung paniniwala na yon sa Kanyang katuwiran, yun po din ang maglalagay sa atin para makapag-produce tayo ng fruits of His righteousness. Hindi po pwede na nakakonect ka sa kay Jesus and then saliwa po sa buhay mo. Taliwas po sa taliwas po sa ano 'yun, sa pagsasabuhay, sa pamumuhay natin, should I say. So hindi pwede. So kung ano si Jesus, dapat 'yun kamukha natin siya sa pamumuhay, kamukha natin siya sa pagmamahal, okay, sa pagiging compassionate, 'yun, nagiging kamukha natin. Hindi pwedeng ang nakadikit tayo kay Jesus and then ang buhay natin nasa darkness. Di ba po? So, the Apostle Paul refers to the fruits of righteousness in Philippians chapter 1 verse 11. Ano ba itong fruit of righteousness? And he specifies that they are by, ito po, Jesus Christ. When you set your eyes on Jesus and Jesus alone as the source of your righteousness and forgiveness, you will end up producing the fruits of righteousness, holiness, and moral character. Ayun. Kaya yung moral natin nalilift up. Nagiging kamoral natin si Jesus, di ba? So, no worries kasi the Lord knows us naman. And even, sabi ni Lord, pangako niya, yung isang babaeng, sabi niya, alam niyo ba na kahit saan ipahayag ang salita ng Diyos, mababanggit at mababanggit siya. Walang iba po ang naging lingkod niya na si Mary Magdalene. Alam natin kung anong buhay ni Mary Magdalene before. Pero, as a reward nung naniwala, tinanggap niya si Jesus sa buhay niya, nagbago po ang lahat. At kahit saan nga po ipahayag ang salita ng Diyos, nababanggit ang pangalan niya. Di ba po? So, yun po. Indeed, the Bible tells us it is when we don't see or have forgotten that we have been cleansed from our old sins that we end up lacking in self-control, godliness, and brotherly love. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 9. So can you see how when you believe right, you will end up living right. So kaya nga ang result lagi ng tamang paniniwala is living right. Yung right believing ended up living right. Hindi po living wrong. Okay? So, kailangan, ano po yan? Magka-synchronize po. So, make Jesus, His forgiveness, and His love the center of every part of your life. So, yung ating pong thought for today, when I make Jesus or when we make Jesus, His forgiveness, His love, the center of every part of your life, every part of my life, every day, we will end up living right. Okay, so let us pray. Father God, through Jesus Christ, thank you for the gift of eternal life. Yes. We can never perish. We can never praise you enough for choosing the cross for us and for redeeming us with your precious blood. Thank you so much, oh God. We believe in you. Okay, pwede nyo pong i-personal yan. I believe in you, Jesus. I believe, yan, pwede po nating i-personalize. I believe that all my sins have been imputed to you
and all your righteousness has been imputed to me. Thank you for that, oh God. Hallelujah. And I believe that when we I set my eyes on you and you alone as my righteousness, I will end up producing the fruits of righteousness, Father God, holiness, and moral character like Jesus Christ. Jesus Christ is the perfect image of God the Father. Thank you so much for that, oh God. In Jesus' name, thank you, Holy Spirit. Amen and amen. Ayan. So, sa ating, ayan po, application po talaga. Yes. Amen po, grabe. Wala talaga siya mukha. Po, sinara niya lahat. Yes, true talaga. Yan. Hallelujah. Thank you, Father God. True. Kaya alam niyo po, napakasarap po magbulay-bulay. Alam mo, magbulay-bulay ng salita ng Panginoon everyday. Kaya, sige po, patuloy niyo po akong samahan at sama-sama tayong go live, spreading this gospels, positivity, spreading this good news to everyone, even in this days na grabe po ang nangyayari sa buong mundo. So marami po talagang kailangang makarinig nito. Para po, alam niyo po, there is a power in the word of God. So the more we declare the word of God, the more napapansin niyo ba na parang ang lakas-lakas mo? 'Di ba? Kahit sa kabila ng mga kapaguran, masyadong exhausted, no? Sa buong maghapon, lalo ho sa nature ng trabaho ninyo, sa nature ng trabaho natin. So, iba-iba ang ating trabaho, pero isa lang po ang napapagod tayo, bilang sa katawan at nasa basyo pa tayo, napapagod tayo. Kahit si Jesus napapagod din siya after niyang mag-ministry for the whole day, pero nag-isolate pa rin siya sa Panginoon. Kaya sige po, patuloy tayo sa Panginoon at hanggang sa araw po ulit ng bukas. Let's enjoy this journey together. And surely, sabi ni Lord, 2 or 3 gather in His name or na pinag-uusapan siya, nandoon talaga siya sa kalagitnaan. And the more we talk about the Word of God, na glorify siya, na ma-magnify siya sa buhay natin, at yun po ang nagmamanifest sa atin. So, God bless you, Sister Aniros. Diyan sa Hong Kong, mag-ingat po kayo. May the Lord bless you and keep you, even your family po dito sa atin. Hindi na kami nakakapunta doon, pero we keep on praying sa bawat isa sa atin na maging maayos. Sabi sa Psalm 91 verse, Sister Aniros, pwede nyo pong i-memorize yung Psalm 91. It is a package of umbrellas protection. God's umbrellas protection sa mga anak niya. 'Di ba? Sabi sa Psalm 91, the Lord is my shepherd. The Lord, nang yung Psalm 91? The Lord is my shepherd, that is in 23. Okay? Ang sabi kasi doon is 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at the right hand, but it shall not come nigh thee. So, we are praying to those who are affected with this pandemic, COVID-19. We are praying, but sa atin ng mga believers, sa inyong mga kapatid, palakasin natin ang ating immune system spiritually. Ayan. Immune system spiritually, yung spirit mo kailangan malakas. At pangalawa, syempre follow na lang yung, syempre nagki-care pa rin tayo kasi we are still in this vessel. So, kailangan pa rin nating alagaan din ang sarili natin. Pero you are surely assured that
you are protected by the blood of Jesus, even your family. Okay? So, salamat po. I'm so blessed po sa Word of God tonight. Amen. God bless you po. We're just vessels, ano? Si Lord ang nagsasalita sa atin actually. So, let's enjoy it together with Him. Okay? So, see you po tomorrow. Tomorrow po. God bless you po. We miss you all. God bless sa Hong Kong. Bye!